Kumusta? Handa na ba kayo sa aralin natin sa homeroom guidance? Tara na! Makinig, makilahok, matuto at mag-ingat. Homeroom guidance baitang 4. Ikatlong markahan, Module 1. Sarili ko, iingatan ko. Sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga impormasyong maaari at di maaaring ibahagi sa social media. Ikalawa, naiiwasan ang pagbabahagi ng mga pribadong impormasyon tungkol sa sarili. At ikatlo, natutukoy ang mga pangunahing hakbang upang mapangalagaan ang sarili sa panahon ng kalamidad. Panimula. Ano ang maaaring maidulot ng social media sa ating pang-araw-araw na gawain? Ano-ano ang mga bagay na maaari nating ibahagi rito? Ang module na ito ay makatutulong upang matukoy natin ang mga impormasyon na maaari nating ibahagi rito. Ang mga mag-aaral na kagaya mo ay magkakaroon ng dagdag kaalaman na may mga bagay na hindi maaaring ilagay sa social media. May malaking tulong ang social media sa ating buhay. Maaari din nating matukoy ang mga hakbang sa pangangalaga ng ating sarili sa panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan nito, makakakita tayo ng mga pamamaraan kung paano natin maililigtas ang ating sarili kapag may dumating na. Subukin natin. Ang aking Facebook account. Ibinili ka ng bagong cellphone ng iyong mga magulang kung kaya naisipan mong gumawa ng Facebook account. Una, sino ang tumulong sa iyo upang gumawa ng Facebook account? Kalawa, ano-anong mga impormasyon ang mga naisip mong ilagay dito? Ikatlo, bakit naisip mong ilagay ang mga nasabing impormasyon tungkol sa iyo? Tuklasin natin. Panuto, basahin at unawain ang kwento. Isang paalala ni Annalyn D.S. Ramos. Ang mag-anak na Gonzales ay masayang naninirahan sa Nueva Ecija. Mayroon silang 2 anak na sina Thea at Migs. Isang araw, tuwang-tuwa si Migs sapagkat sila ay uuwi sa bahay ng kanilang Lola One sa Bulacan. Sabik na sabik si Migs dahil makapaglalaro na siya sa bukid. Habang nasa daan, kumuha ng litrato si Migs kasama ang buong pamilya at nag-post sa kanyang Facebook account. Nilagyan niya ang caption na #OTW to Bulacan, #FamilyBonding. Marami ang nag-like at nagkomento sa kanyang post. Nang dumating na sila sa Bulacan, ay walang pagsidla ng kaligayahan si Migs. Nagkwentuhan at naglaro silang magpipinsan. Dumating ang isa niyang pinsan na si Danny, dala ang kanyang bisikleta. Migs, dala mo ba ang bagong bike mo? Halika at magbisikleta tayo, aya ni Nato. Naku, sayang, hindi ko dala ang aking bagong bisikleta, sagot ni Migs. Nasa kalagitnaan sila ng paglalaro nang marinig nila ang tawag ng kanyang ina. Agad naman siyang lumapit dito. Migs, nag-post ka pala na wala tayo sa bahay at nagkomento pa ang matalik mong kaibigan na enjoy, Migs. Wala palang tao sa inyo. Pupunta sana ako. Anak, maaari mo bang burahin ang post mo? Tanong ng kanyang ina. Bakit po? Sagot ni Migs. Migs, piniyagan kita na magkaroon ng sariling Facebook account. Ngunit kailangan mong maging responsable at maging matalino sa pagpo-post ng mga larawan at impormasyon dahil maaari mong ikapahamak ito o ng buong pamilya mo. Libo-libong tao ang makakita ng post mo at alam ko na nais mo lamang ibahagi ang masasayang kaganapan sa iyo. Ngunit huwag mong ipopost kung kailan walang tao sa ating bahay. Wala namang masama, ngunit ito ay may kaakibat na panganib. Maaring magsamantala ang mga masasamang loob upang mapasok ang ating bahay para magnakaw. Naiwan mo pa ang bago mong bike. Baka pagbalik natin ay wala na iyon. Sanain maunawaan mo, anak. Paliwanag ng ina. Opo, nanay.
Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Naunawaan ko na po na hindi lahat ng kaganapan sa atin ay ipopost ko sa Facebook dahil maaari nating ikapahamak. Magiging matalino na po ako sa paggamit ng social media. Buburahin ko na po ang aking post, sagot ni Migs. Simula noon ay naging maingat na sa pagpo-post ng mga larawan sa Facebook si Migs at ginagabayan na siya ng kanyang ina sa paggamit ng social media. Panuto. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Una, sino ang nasasabik na magpunta sa Bulacan? Pangalawa, anong aplikasyon sa social media ang ginamit niya para mag-post ng larawan? Ikatlo, bakit tinawag si Migs ng kanyang ina? Ikaapat, ano ang paalala ng ina ni Migs sa kanya? Ikalima, bakit mahalagang maging maingat at matalino sa paggamit ng social media? B. Panuto. Ano ang iyong ikiklik? Itiman ng kamay kung maaari o hindi maaaring i-post sa social media account ang mga sumusunod na impormasyon sa iyong buhay. Una, password ng iyong Facebook. Maaaring i-post, hindi maaaring i-post. Ikalawa, larawan ng bagong motorsiklo ng iyong ama na may plate number. Maaaring i-post o hindi maaaring i-post. Ikatlo, mataas na nakuhang marka o grado. Maaaring i-post, hindi maaaring i-post. Ikaapat, masasayang okasyon o pangyayari sa iyong pamilya. Maaaring i-post, hindi maaaring i-post. Ikalima, mga pook na iyong napasyalan o napuntahan. Maaaring i-post, hindi maaaring i-post. Tandaan, sarili ko iingatan ko. May mabuti at hindi mabuting dulot sa atin ng social media. Sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa ating sarili, ay may mga bagay tayong dapat tandaan at isaalang-alang. Gaya ng mga pribadong impormasyon tungkol sa ating sarili, may mga bagay na hindi natin dapat ibahagi sa publiko. Lagi nating tatandaan na anumang impormasyon ang ibabahagi natin sa social media ay makikita ng libo-libong tao na nakakonekta sa internet. Iwasan natin ang maglagay ng mga pribadong usapan, masiselang larawan at video. Iwasan din natin ang makipag-away at mag-post ng masasamang salita na maaaring makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Malaki na ang pinagbago ng paraan ng pag-aaral sa ngayon dahil na rin sa internet. Mas napabibilis nito ang paghahanap ng mga impormasyon upang mas lalo pang madagdagan ang kaalaman. Dapat ay gamitin ito sa tamang paraan at magagawa ito sa wastong gabay ng mga magulang. Kaya mo. A. Panuto. Gawin ang mga sumusunod. Una, sa tulong ng kasama sa bahay, tukuyin ang mga hakbang na dapat isagawa upang mapangalagaan ang sarili at kapwa sa panahon ng kalamidad. Ikalawa, itala ang iyong kasagutan sa chart. Ikatlo, gawin ito sa sagutang papel. Mga kalamidad o krisis. Una, baha. Ikalawa, sunog. Ikatlo, lindol. Hakbang na gagawin upang mailigtas ang sarili o kapwa. Mga tanong. Una, nakatulong ba ang internet sa pagsagot mo sa chart? Ikalawa, paano mo mapapangalagaan ang iyong sarili sa panahon ng kalamidad? Letter B, panuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng pangangalaga sa sarili sa panahon ng kalamidad at malungkot na mukha kung hindi. Una, maging mahinahon sa lahat ng oras, huwag magpanik. Ikalawa, isulat ang numero ng telepono ng istasyon ng bombero. Tumawag agad dito kapag may sunog.
Ikatlo, tumakbo agad sa labas kapag lumilindol. Kaapat, palaging magsuot ng face mask at face shield kung sakaling kailangang lumabas. Ikalima, maghanda ng kandila, posporo, baterya at flashlight upang may magamit sa panahon ng kalamidad. Natutuhan ko. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Una, magbabakasyon ang iyong pamilya sa isang malayong lugar, kaya walang naiwang tao sa inyong bahay. Habang nasa biyahe kayo ay sinabihan ka ng iyong ina na huwag ka munang magpo-post sa Facebook ng inyong mga larawan dahil baka may makaalam na mga taong may masamang balak na walang tao sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? Bakit? Ikalawa, nabasa mo ang imbitasyon ng iyong kaibigan para sa kanyang kaarawan na nakapost sa kanyang Facebook. Kasamang nakalagay dito ang kanyang kumpletong tirahan, telepono at kapanganakan. Alam mong maaaring maglagay sa peligro sa kanya at sa kanyang pamilya ang mga impormasyong nabanggit. Ano ang narapat mong gawin? Ikatlo, mayroon kayong group chat sa messenger ng iyong mga kamag-aral dahil ginagamit ninyo ito upang madaling magkaroon ng komunikasyon ang bawat isa sa inyo. Subalit ang dalawang kaklase mo ay nag-away sa group chat nyo at dito sila nagsagutan at nagsabihan ng hindi magagandang salita sa bawat isa. Paano mo sila sasabihan tungkol sa kanilang ginawa? Pagpapahalaga. Ano-anong hakbang ang iyong gagawin upang mapangalagaan ang iyong sarili sa panahon ng kalamidad? Mapapangalagaan ko ang aking sarili sa panahon ng kalamidad sa pamamagitan ng magaling. Sana'y nagustuhan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Mahusay mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!